Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Si Mariel Padilla. Grabe ang bashing kay Mariel Padilla. Ha? Dahil ito sa actually 2022 pa ito. Kaya lang kumakalat ngayon, bumabalik ngayon, kinakalat itong sinabi ni Mariel Padilla, papuri, pinupuri niya yung kanyang asawang si Robin. Syempre ngayong nakaraang mga araw, si Robin Padilla pinag-uusapan dahil grabe na naman talaga ang pagkakalat ng pagkakalat ni Robin Padilla sa impeachment trial. So ngayon, ano kasi ang sinabi ni Mariel Padilla? Sabi ni Mariel Padilla, si Robin, nakatapos siya ng college. Meron niyang degree sa criminology. Oh, yon. Unang-una, hindi naman ibig sabihin na may degree ka sa criminology ay ka na. Ang criminology kasi may board yan eh. Ang criminology may board yan. Ang sinasabi ni Mariel, si Robin nakatapos ng college, meron siyang degree sa criminology, okay. Pero pumasa ba siya sa board ng criminology? Kasi ang criminology may board yan. Hindi naman pumasa kahit ka pa may degree sa criminology, graduate ng criminology, wala din yun kung hindi ka pumasa kasi may board yan eh. Sabi pa ni Mariel, si Robin nasa bilibid pa, nakapagpasa na ng batas without even being a senator. Wow! Matindi. Imagine niyo yan mga kabunyog. Si Robin daw, nasa bilibid, nakakulong pa, nakapagpasa na ng batas, hindi pa siya nun senador. Anong masasabi niyo dyan? Sabi ni Mariel, nasa kulungan pa daw sa bilibid si Robin, nakagawa na ng batas. Nakagawa na ng batas. Kaya ano daw yan? Nakapagpasa na raw ng batas si Robin without even being a senator. Yan ang pag-endorse ni Mariel Padilla, asawa ni Robin. Una, may degree daw sa criminology. Pangalawa, hindi pa daw yan senador. Nakakulong pa yan sa bilibid, nakapagpasa na ng batas. Hindi naman lang pagiging genuine ang criteria para makapasok sa Senado dahil gagawa ng batas. Number 1, si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Okay? Number 3, sa tingin niyo ba ang Philippine Army, bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin niyo hindi siya qualified. Diba? Ang Philippine Army? So, dun sa mga nagsasabi na hindi siya qualified, I beg to disagree. He is more than qualified. Hindi, sa totoo lang, ang ibig niya sigurong sabihin, siguro, unang-una, pwede ka bang mag-sponsor ng batas habang nakakulong? Hindi naman siya senador eh. Nasa kulungan siya. Siguro, alam niyo si Robin, nakulong yan sa illegal possession of firearms. Nakulong yan si Robin sa illegal possession of firearms. Guilty siya doon. Convicted siya doon sa illegal possession of firearms. Kaya lang, ang nangyari dyan, nung panahon ni Fidel Ramos, ay supporter yan ni Fidel Ramos, nangampanya talaga yan si Robin kay Fidel Ramos. So nanalo si Fidel Ramos, nung panahon ni Fidel Ramos, yung illegal possession of firearms, binabaan ang sentensya. Binabaan yung sentensya niyan. Dahil binabaan ang sentensya ng illegal possession of firearms, napaboran si Robin noon. Na-serve niya na ngayon, yung na-serve niyang taon, credit na yon.
Kumbaga, pero kung hindi binabaan yung sentensya ng illegal possession of firearms, naamyendahan kasi ang batas eh. Oh, naamyendahan yung batas. Si Soto yata yung author ng batas na yan. Ano yan? Napaboran yan si Robin Padilla. Kasi kapag ang baril na nakuha sa'yo, yung firearms na nakuha sa'yo ay hindi naman explosives, hindi naman high powered firearms, ano yan, mababa lang yung sentensya. Ngayon si Robin, nung nahuli siya sa lumang kaso ng illegal possession of firearms, mahaba ang sentensya niya, mahaba, pero dahil binabaan yung sentensya panahon ni Ramos, napaboran siya noon. Ngayon, paano naman siya natulungan ni Duterte? Nung naano siya, nababaan yung sentensya niya, na-serve niya yung sentence niya. Pero siyempre, hindi ka makakapagkandidato. Kasi convict ka ex-convict ka eh. Ang ginawa sa kanya ni Duterte, binigyan ng absolute pardon. Binigyan ng absolute pardon. Tinanggal yung kanyang, yung mga sa kanya, yung mga, siyempre, ex-convict siya, hindi siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Binigyan siya ng absolute pardon ni Digong. Yan yung nangyari kay kay Padilla. Ngayon, sabi pa ni Mariel, sa tingin nyo ba ang Philippine Army bibigyan siya ng ganun kalaking role o responsibilidad sa Philippine Army? Ginawa daw kasi itong si Robin Padilla, reservist yan sa Philippine Army. Pero sus naman, ano ba naman special sa maging reservist? Kaya yung mga pinagmamalaki ni Mariel na record ni Robin, una criminology daw, graduate daw ng criminology, ay hindi naman passer. Pangalawa, reservist sa military, sa Philippine Army. Ay, ang dali lang naman maging reservist. Para naman ang laki-laki ng achievements ni Robin yan. At saka, yung sinasabi ni Mariel na tumulong daw si Robin makagawa ng batas, nakapagpapasa na daw ng batas kahit hindi pa senador. Anong klase naman yan? Paano naman siya nakapagpasa ng batas na nasa bilibid siya? Ay, ano ba itong mga taong ito? Yan ang sabi ni Mariel Padilla. Kaya ngayon, grabe ang bashing kay Mariel. Pero 2022 niya pa yan sinabi, kaya lang kumakalat uli ngayon. Okay, mga kabunyog, mga gawayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.